Ang sabi nila mahirap mamuhay ng merong kaaway. Ang sabi ko naman, mas mahirap kapag pagkasarili mo mismo ang kalaban mo. Hindi ka na makakapalag, hindi ka na makakaiwas. Ako nga pala si RD, isang typical husband na nagtatrabaho at nagpo-provide para sa mag-ina ko. Maganda naging simula ng pagsasama namin ng asawa kong si Madel. Tanggap ako ng pamilya niya at hindi kami nahirapang makibagay sa isa't isa. Malambing din siyang partner at hindi nagkulang sa pagpaparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Mataas ang respetong ipinapakita at ibinibigay sa akin ni Madel. Willing siyang magpasakop sa akin dahil nga ako ang lalaki at ang main provider sa aming dalawa. Ako naman sinisikap kong iparamdam sa kanya na pantay lamang kami at walang mas mataas o mas mababa sa aming mag-asawa. Swabe na sana ang pagsasama namin ni Madel. Wala akong nakitang dapat na ipangamba noong mag-boyfriend at girlfriend pa lamang kami. Yun din ang dahilan kung bakit hindi ako nagdalawang isip na yayain na nga siyang magpakasal. Nakahanda na kaya si Madel? Siguro naman oo. Kakalaman na. Tao po. Tao po. Oh mahal, ikaw pala. Sana dumiretso ka na lang sa loob. Hindi naman nakalako yung pinto eh. Medyo nahihiya pa eh. Sus, ikaw talaga? Bakit ka mahihiya? Parte ka na naman ng pamilya. Medyo naninibago pa po eh. Nako, dapat masanay ka na, ha? Opo. O siya, kumain ka na ba? Ay, opo. Kumain na po ako bago po pumunta dito. O di paano yan? Aalis na ba kayo ni Madel? Ganun na nga po, Nay. Alagaan mo yung anak ko, ha? Matigas ang ulo niyan. Ma! Kapag hindi mo na kayang protektahan dahil masyadong pasaway, suli mo na lang sa akin, okay? Ay naku, wag po kayo mag-alala. Hindi po mangyayari yun. Aalagaan ko po yung anak nyo hanggang sa makakaya ko. Hay nako, tara na nga. Baka mamaya kung ano-ano pang sabihin ni mama sa iyo eh. Tara. Una na po kami, Nay, ha? Mahal, may dadaanan lang tayo saglit, ha? Saan yun? Bali, may pinareserve kasi akong queen bed. Babayaran na lang natin para ma-deliver na rin today. Talaga? Papalitan mo na yung bed sa bahay mo? Mahal, bahay natin, okay? Mula ngayon, lahat ng akin sa'yo na rin. Sorry mahal ha. Medyo naninibago pa kasi. Sus, okay lang yan. Ako din naman eh. Pero pasasaan ba't masasanay din tayo, di ba? Let's go. Ay, sa wakas nakauwi na rin tayo sa bahay nating dalawa. Talagang pinapaulit-ulit mo yung bahay nating dalawa ha? Siyempre naman, mahal. Tagal ko kayong pinangarap to. Yung makasama ka sa lahat ng bagay. Bakit? Ikaw ba hindi ka masaya? Masaya din ako mahal. Siyempre. Lalo na kanina. Kanina? Oo, nung sinabi mo kay mama na aalagaan at poprotektahan mo ko. Totoo ba yun? Oo naman. Bakit may duda ka ba? Wala. Pero narealize ko lang na sobrang swerte ko na ikaw yung napangasawa ko. Kasi handa kang alagaan at protektahan ako. Di ba nga, yun naman talaga yung pinangako natin sa altar nung kinasal tayo. Sa hirap at ginhawa, till death do us part. Talaga lang ha? Baka mamaya maging kagaya ka na lang nung ibang nababalitaan ko. Nabalitaan? Na ano? Na magaling lang sa umpisa. Tapos kapag tumagal na, sasaktan din pala yung asawa nila. Hindi lang emotionally, kundi physically din. Bakit? Sa palagay mo ba magagawa ko yun? Yung totoo? Sa ngayon, hindi ko nakikita na magagawa mo yun. Pero sa dami ng ganitong nangyayari, hindi ko maiwasang kabahan. Halika nga dito.
lagi mong tatandaan na kahit kailan, hindi ko magagawang saktan ka. Emosyonal man o pisikal. Pinakasalan kita para maging asawa at katuwang ko. Hindi para maging shock absorber o punching bag ko. Okay? Promise mo yan, ha? Promise na promise. Sige na. Para mas panatag ka, heto ang sisiguraduhin ko sa'yo. Sa oras na masaktan kita, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Paano kung halimbawa ako naman yung may kasalanan? Kasalanan mo man o hindi pa rin sapat na rason yun para pagbuhatan kita ng kamay. Nangako ako sa Diyos at sa mga taong malapit sa iyo na mamahalin kita habang buhay. Magkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay natin. Pero hindi kasama dun yung saktan ka. Yun ang hindi ko gagawin sa iyo, mahal. Kagaya ng karamihan sa mga bagong kasal, ay walang mapaglagyan ang saya namin noon ni Madel. Punong-puno kami ng pag-asa at napakarami naming magagandang plano. Sa tuwing kasama ko siya, ramdam kong walang pagsubok na hindi namin malalampasan basta't magkahawak kamay kami. Nagkasundo kami na ako lang ang magtatrabaho para sa pamilyang bubuhin naming dalawa. Siya naman ay magfo-focus na sa pagiging housewife. Sobra kong na-appreciate yung willingness niya na i-give up ang career niya para magampanan ang responsibilidad niya bilang asawa ko. Ang kaso nga lang, hindi kami agad nabiyayaan ng anak. Kaya naman habang naghihintay pa kami sa pagdating ng panganin namin, ay sinabihan ko siya na sulitin na muna ang oras na wala pa siyang inaalagaan na sanggol. Kinumbinsi ko ang asawa ko na dalas-dalasan ng pamamasyal hanggat meron pa siyang time. Masaya naman ako na makitang nasusulit niya mga panahon na marami pa siyang oras para sa sarili niya. Naging madalas nga ang paglabas-labas ni Madel hanggang sa hindi namin namamalayan na unti-unti na pa itong nagiging problema. Mahal, dito na ako. Parang wala yatang tao. Saan kaya punta yun? Wala din dito sa kwarto. Ang oras na, ba't di pa umuwi yun? Tawagan na nga lang. Hello, mahal? Nasa bahay ka na? Oo, mahal. Kararating ko lang. Nasaan ka ba? Naghihintay na ako ng sasakyan pa uwi. Bakit? Saan ka ba nagpunta? Bale, may pinuntahan lang akong college friend. Baka mag-taxi na lang din ako dito. Gusto mo ba sunduin na kita dyan? Hindi na. Pahinga ka na lang dyan, okay? Alam kong pagod ka rin sa work eh. Huwag kang mag-alala. I-update kita from time to time. Okay, sige. Pero pag gusto mo magpasundo, magsabi ka lang, ha? Sige, mahal. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. May niluto akong ulam dyan. Initin mo na lang sa oven. Hindi mo ako sasabayin mag-dinner? Hindi na, mahal. Baka gutom na gutom ka na rin eh. At saka malamang matatraffic ako kasi Friday. Go na. Kumain ka na. Enjoy! Okay, ingat ka. Thank you, mahal. I love you. I love you too. Mahal, nandito na ako. Mahal, diyan ka na pala. Sorry, ginabi na masyado. Sorry, hindi na kita nahintay. Pagod na ako eh. Okay lang yun, mahal. Sorry din ha. Ang hirap makakuha ng taxi eh. Gusto mo kumain? Pagsando kita? Hindi na, mahal. Magsha-shower lang ako saglit din. Matutulog na rin ako. Okay. Oh, mahal. Akala ko natutulog ka na. Alam mo naman ako eh. Kapag naalimpungatan na, mahirap na ulit makatulog. Tapos nagtimpla ka pa ng kape. Lalo kang hindi makakatulog niyan.
Bakit mahal? May problema ka ba? Hindi, wala naman. Parang napaisip lang kasi ako. Napaisip? Parang napapadalas na kasi yung mga paglabas-labas mo eh. Tapos hindi ka na nagsasabi sa akin sa tuwing may lakad ka. Sorry mahal ha. Akala ko kasi saglit lang yung lakad namin kanina. Hindi ko naman ine-expect na gagabihin kami. Mahal, kahit na. Dapat sinasabi mo sa akin sa tuwing aalis ka. Para naman alam ko kung saan ka pupunta ko. May mangyaring hindi maganda, di ba? Pasensya na talaga mahal. Hayaan mo, sa susunod, magpapaalam na ako. So, sino yung kasama mo kanina? Dating college friend. Sino college friend? Hayaan mo na yun mahal. Hindi naman mahalaga. Sino nga? Madel, may tinatago ka ba sa akin? Wala ha. Bakit hindi mo masabi kung sino yung kasama mo kanina? Dati-rati naman, hindi ka nahihirapang sabihin kung sino yung mga nakakasama mo, di ba? Sino? Sino yung kasama mo? Huwag kang magagalit ha. Si Ronnie yung kasama ko kanina. Si Ronnie? Yung ex mo? Oo. Pero wala lang yun. Nag-offer lang siya ng life insurance sa akin. Alam mo naman na ganun yung trabaho niya ngayon, di ba? So nakipagkita ka sa ex mo nang hindi sinasabi sa akin. Tapos sabi mo college friend lang? Yun lang naman kasi talaga yung tingin ko sa kanya. College friend lang. Wala nang espesyal. Sa tingin mo tama yung ginawa mo? Hindi. Pero wala rin naman akong ginawang mali. Paano ako maniniwala sa'yo? Inabot nga kayo ng gabi. Mahal, maniwala ka sa akin. Doon na kami inabutan ng pila sa labas ng mall. Kung gusto mo, ipa-review mo pa yung CCTV doon. Wag na. So anong ginawa niyo? Wala. Nag-offer lang talaga siya ng life insurance. Meron kasing kasamang stocks. Kaya nagka-interes ako. Siyempre, kahit naman papano gusto ko ring makatulong sa'yo financially. Lalo na nasa bahay lang ako, di ba? Baka naman may gusto pa sa'yo yung Ronnie na yon, ha? Wala na mahal. Friends na lang talaga kami. Alam naman niyang kasal na tayo at masaya tayo sa buhay natin. Wala kang dapat ipag-alala, okay? Sige. Para naman mapanatag ako, ganito na lang. Lahat ng transaction nyo na may kinalaman sa insurance na yan, dapat palagi akong kasama. Okay ba yan? Oo naman. Walang problema. At ayaw na ayaw ako makipagkita ka pa ulit sa kanya. Pwede? Yes, mahal. Ay, sorry kung nasaktan ka sa ginawa ko ha. Pero promise, wala na talaga kaming ibang agenda ni Ronnie. Mahal na mahal kaya kita. Naniniwala naman ako sa'yo, mahal. Pasensya na rin kung masyado ako nagdududa. Nag-iingat lang ako. Sa iyo ako may ibang umaligid sa'yo. Kung meron mang kahit maliit na pwedeng makasira sa relasyon natin, hanggat maaga pa lang, uunahan ko na. Naiintindihan ko, mahal. At huwag kang mag-alala. Walang sisira sa ating dalawa. Hinding-hindi rin ako papayag na mangyari yon. Halika na? Tulog na tayo? Sige, mahal. Mauna ka na. Uubusin ko lang tong iniinom ko. Susunod din ako agad. Okay. Hihintayin kita ha. Ayoko namang magtulog insecure ako sa ex ng asawa ko. Pero para sa akin, hindi magandang nakikipagkita pa ang isang tao sa dati niyang asintahan, regardless kung may ginagawa silang masama o wala. Naging vocal ako sa asawa ko pagdating sa usapin na yun. Although, naniniwala din naman ako na wala siyang balak na magloko o mangaliwa. At tinupad niya naman ang usapan namin na isasama ako sa lahat ng transaksyon nila ni Ronnie. Mula noon ay mas napanatag na nga ang loob ko at hindi na muling nakaramdam ng selos o insecurity sa ex-boyfriend ng asawa ko. Kaso nga lang, habang tumatagal, mas lumalala ang paglabas-labas ni Madel.
Dumarating nga yung mga pagkakataon na halos madaling araw na siya kung umuwi. Hinayaan ko na lang muna dahil alam kong kapag ka nagkaroon na kami ng anak ay hindi niya na magagawa yon. Pero nagkamali ako. Makalipas ang ilang buwan, nagdalang tao si Madel at isinilang ang panganay namin. Akala ko magiging focused at hands-on mom si Madel dahil yun naman ang pinaghandaan namin ng matagal na panahon. Ang hindi ko lang inaasahan, lalo palang lalala ang hindi magandang habit ng asawa ko. Kahit pa nga meron na siyang panibagong mas malaking responsibilidad bilang ina. Hanggang ngayon wala pa rin dyan sa inyo yung asawa mo? Eh anong oras na? Yun na nga eh. Ay, Dun sa parents niya wala ba siya dun? tinawagan ko na yung biyanang ko, wala daw siya doon. Eh sino nag-aalaga sa anak niyo? Yung biyanang ko, sino pa nga ba? Nako pare, delikado na yan ah. Parang ngayon pa nagbuhay dalaga yung asawa mo. Kaya nga eh. Pare, hindi naman sa pinapakaba kita ah. Hindi kaya may kalokohang ginagawa yung asawa mo? Sige na pre, alis muna ako ha. Kukunin ko lang yung panganay ko. Sige pare, ingat ka. Pag kailangan mo ng kausap, tawag ka lang. Salamat. Tulog na anak ha. Pasensya na, wala pa yung mama mo eh ha. Ano? Uy ka na kita ha. Uy, ano yun? Himbing ng tulog ng anak ko ha. Ay, diyan ka lang muna anak ha. Tatawagan ko lang yung mami mo. Mahal? Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Napasarap lang sa kwentuhan, love. Si baby tulog na? Oo. Kinailangan ko pang sunduin kila nanay kanina. Sorry mahal ha. Hindi kasi ako nakapagpaalam kaagad sa mga kaibigan ko kanina. Ito nga tayo mag-usap sa kusina. Sa kusina? Oo, para hindi mabulabog yung tulog ni baby. Okay. Anong pag-uusapan natin, mahal? Ano sa palagay mo? Sa dalas ng paglabas-labas mo, hindi mo pa rin alam kung bakit kailangan natin mag-usap? Oh, easy ka lang. Masyado ka namang gigil eh. Paano ako hindi manggigigil, Madel? Iniwan mo yung anak natin kila nanay. At saka para ka nang iwan na lang ng alagang aso dun. Eh si mama naman yun. Hindi naman siya ibang tao eh. Kahit na, hindi pa rin tama na iwan mo yung anak natin sa kanila habang ikaw gumagala lang. Ay, okay, sorry. Patanong nga kita, handa ka na ba talaga maging ina, ha? Anong klaseng tanong yan? Kasi kung kailan nagkaanak tayo, saka ka nagbuhay dalaga. Yung totoo, handa ka na ba talaga sa buhay may pamilya? Sino yung mga kasama mo kanina? Mga kaklase ko dati. Take note ha. Mga, ibig sabihin marami kami. At saka si Ronnie. At talagang proud ka pang aminin na nakipagkita ka sa ex mo, no? Di ba nga kakasabi ko lang, marami kami. Hindi lang siya yung kinita ko doon. Ano pang ginawa niyo pagkatapos? Wala, nag-uwian na. Bago kayo nag-uwian, ano yung ginawa niyo? Wala nga. Pwede ba wag kang ang OA? Kung makapag-usisa ka para may ginawa akong mali ah. Bakit wala ba? Hindi ba mali yung iwanan mo yung anak natin para lang makapamasyal ka at makipagkita sa mga barkada mo? Alam mo, masyado kang concerned sa pag-iwan ko sa anak mo. Eh may nangyari bang masama sa kanya? Wala naman, 'di ba? Anak natin, Madel. Hindi anak ko lang. Anak natin na sana hindi na lang pinanganak kahit kailan. Madel, sorry. Hindi ko sinasadya. Okay ka lang? Sinaktan mo ko. Hindi ko intensyon na saktan ka. Sorry,
Sorry, nadala lang ako ng emosyon ko. Sabi ko na nga ba eh. Katulad ka lang ng ibang lalaki. Ang ganda-ganda ng pangako mo sa akin na hindi mo ako sasaktan. Yun naman pala, hanggang umpisa ka lang. Madel, maniwala ka sa akin, hindi ko sinasadya yun. Wala akong pake! Sinasadya mo man o hindi, nanakit ka pa rin ng babae. Ano pang kaya mong gawin sa susunod, ha? Bubugbugin mo na ako? Papatayin mo na ako? O baka balak mo pang idamay yung anak natin? Hindi. Hindi ko gagawin yun. At sa palagay mo maniniwala ako sa'yo? Hindi ako tanga. Hindi ako tanga, RD. Hindi ako tanga! Gusto ko lang muna sanang klaruhin sa inyo once and for all na walang intensyon na mangaliwa o bumalik sa ex niya ang asawa kong si Madel. Nararamdaman ko na tapat siya sa akin. Pero hindi sapat yung pakiramdam lang. Kaya naman nagtanong-tanong ako at ako mismo ay nagmatsyag. Kinausap ko ang mga kaibigan niya. Kahit yung mga messages sa phone niya ay binasa ko. Never naman siyang nagtago ng password sa akin o kung ano pa man. Pero alam niyo ba kung ano ang dahilan kung bakit siya nakikipagkita sa mga naging ex niya? Yun ay ang para ipangmukha kanila na may taong nagmamahal sa kanya ngayon at nasa isang healthy at stable marriage siya. Alam ko, hindi pa rin tama yung motivation na yun. Pero ang pampalupag loob ko sa sarili ko, well, at least, ay hindi siya nagkaroon ng intensyon na magloko. Tungkol naman doon sa nagawa kong pananakit sa asawa ko. Sobrang pinagsisisihan ko yon. Alam kong hindi sapat ang sorry lang dahil hindi na nun maibabalik pa yung pangako na tuluyan ko lang ang nasira. Hindi ko na panindigan ang mga salitang binitiwan ko noong bagong kasal pa lamang kami ni Madel. Sinaktan ko ang babaeng ipinangako kong poprotektahan ko hanggang sa dulo ng aking buhay. Umuwi muna pansamantala si Madel sa mga magulang niya at iniwan ako. Hindi ko siya masisisi sa ginawa niyang desisyon. Tama lang naman na iwanan ng isang lalaking kagaya ko na nagawang manakit ng isang babae. Pero hindi pa rin ako nagsawa sa paghingi ng tawad sa kanya. Halos araw-araw ko siyang tinatawagan para magsorry. Kung ano-anong paraan ang naisip kong gawin para lang patawarin ako ng asawa ko. Ilang buwan na naging ganun ang setup namin hanggang sa ako na rin mismo ang sumuko. Hindi dahil sa napagod akong humingi ng sorry kundi dahil na-realize ko na hindi ko deserve ang pagpapatawad. Naging malungkot at miserable na ang buhay ko. Mag-isa ako sa bahay at isang beses sa isang linggo kung bisitahin ko ang anak ko. Ganun pa man, hindi pa rin ako nagkulang sa pagpo-provide ng mga pangangailangan ng mag-ina ko. Siguro nga hanggang doon lang ako magaling sa pagpo-provide para sa kanila. Pero hindi ko maituturing ang sarili ko na ulirang ama o asawa. Hindi ako magiging magandang halimbawa sa anak ko, kaya mas mabuti pang magpakalayo-layo na lamang ako sa kanya at mamuhay ng mag-isa. You know, kala ko di ka na darating eh. Kamusta? Eh di gaya pa rin ng dati. Ikaw ba? Same. Wala namang bago. Medyo nababagot na nga sa bahay kaya medyo nagbago isip ko. Pumunta na ako dito. Eh, ikaw naman kasi. Tagal ko nang sinasabi sa'yo na lumabas-labas ka pa rin paminsan-minsan. Ilang beses na kitang inaya, ikaw lang naman itong may ayaw. Di ba pangit tingnan na may asawa na ako tapos pumupunta pa ako sa mga gantong lugar? Sus, marami naman dito may asawa na. Eh sila yun, iba ako. Ay, talaga tong tropa kong to. Masyadong conscious sa values.
Titig na titig ka sa cellphone mo ah. Ano meron? Wala. Wala naman. Nagchat-chat pa rin sa'yo si Madel? Oo eh. Ba't kasi hindi ka nalang pumayag na makipagbalikan? Ewan ko. Parang hindi tama eh. Siya na nga yung nakikipagbalikan sa'yo eh. Handa ka na nga patawarin nung tao eh. Ayaw mo pa. Siya handa nang patawarin ako pero ako hindi ko pa rin napapatawad yung sarili ko. Hindi mo naman kamo sinasadya na mapagbuhatan siya ng kamay, di ba? Hindi. O yun naman pala eh. At saka kasalanan niya rin naman eh. Masyado siyang nagbubuhay dalaga kahit may anak na kayo. Kahit na, kasalanan man niya o hindi pa rin tama na saktan ko siya. Ikaw naman, masyado kang harsh sa sarili mo. Alam mo minsan, matuto ka rin patawarin yung sarili mo. Yun ngang nagawan mo ng atraso, handa kang patawarin eh. Siguro, darating din ako dyan. Pero hindi pa ngayon. Kasi sobrang pinagsisisihan ko talaga yung nagawa ko eh. So, ang sinasabi mo sa akin, balang araw babalikan mo rin si Madel. Kaso hindi pa ngayon. Paano kung makahanap ng iba yung asawa mo? Hindi ganun yun. Patatawarin ko lang yung sarili ko. Balang araw. Pero hindi ibig sabihin nun magmamahal na ulit ako. Kasi pagkatapos ng nagawa ko parang hindi ko naman deserve na magmahal ulit. Hindi ko deserve na mahalin ulit. Kala ko hindi na ako makakauwi na maayos. Buti na lang nakasibat agad ako. Hi. Madel? Para ka namang nakakita ng multo. Sorry, hindi ko lang inaasahan eh. Saan ka galing? Nag-unwind ka? Oo, bali, konting pangin lang. Alam mo na. I see. Nice. I'm happy na unti-unti ka nang bumabalik sa normal. Si Kaloy ba yung kasama mo? Oo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kami nag-table ng babae. Hindi ko naman tinatanong, ano ka ba? At saka, tiwala naman akong hindi mo magagawa yun. Napadaan ka. May kailangan ka ba? Ubos na ba yung allowance yun ni Harvey? Alam mo, grabe ka pa rin sa akin. Pinuntahan lang kita, kailangan ko na kaagad ng pera. Sorry. So, bakit nga? Hindi mo ako papapasukin man lang. Ha? Madel, ano kasi, masyado ng gabi. Oh, ano naman? Asawa mo naman ako ah. Kaso, Madel, hindi pa ako handa eh. Ganun ba? Pasensya ka na ha. No, it's okay. I respect your boundaries. Siguro nga, ganun talaga kalaki yung kasalanan ko kaya hindi mo pa rin ako mapatawad hanggang sa ngayon. No, hindi ganun yun. Hindi ikaw yung hindi ko kayang patawarin, kundi yung sarili ko. Ay, RD, napatawad naman na kita. May dahilan naman kung bakit mo ako nasaktan nun. Walang sapat na dahilan para manakit na babae, lalo na kung asawa mo. Kasi hindi lang naman ako sinangako na hindi kita sasaktan ulit. Nangako din ako sa sarili ko. Masyado na ba akong nagiging makulit? Hindi naiintindihan ko naman kung gusto mo nang buuin ulit yung pamilya natin kasi yun naman talaga yung tama. Kaso sa ngayon, hindi pa ako handa eh. Natatakot kasi ako na baka magkamali na naman ako. Ay, okay. Naiintindihan ko. Pasensya ka na, Madel ha. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pa rin kayo pababayaan ni Harvey. Ipoprovide ko pa rin lahat ng pangangailangan niyo at dadalasan ko yung pagpunta sa kanya para naman hindi siya lumaki nang hindi ako nakakasama. Well, I guess ganun na lang muna siguro talaga. Hanggang sa maging ready ka na. Pero sana RD,
Dumating na yung araw na mapatawad mo na ako. Na mapatawad mo na yung sarili mo. Sana maging buo na ulit yung pamilya natin. Alam kong marami sa inyo ang maguguluhan sa takbo ng utak ko. Noong una, halos mabaliw ako sa pag-iisip ng paraan para humingi ng sorry sa asawa kong si Madel. Ngayon naman, siya na mismo yung handang magpatawad para lang maging maayos na ulit ang pamilya namin, pero ako tong may ayaw. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko kasi hindi lang isang simpleng pagkakamali yung nagawa ko sa kanya at para sa akin ay wala na yung kapatawaran pa. Kung ang ibang tao ay handang magpatawad ng mga nakasakit sa kanila para lang sa ikagaganda ng pamilya nila, ako naman hindi ko mapatawad ang sarili ko. Para saan pa? Kasi ang pagkakaroon ng isang pamilya na mukhang buo kung titingnan, pero ang padre de familia naman ang mismong sanhi ng lamat. Hindi ko lang basta sinaktan ng pisikal ang asawa ko, sinira ko rin ang pangako ko sa kanya at sa Diyos na hindi ko siya sasaktan kailanman. At higit sa lahat, ang pakiramdam ko ay nagkasala ako sa sarili ko. At kahit ano pang gawin ko, alam kong hindi ko na-deserve ang mahalin at magmahal muli. Tinatamad pa ako. Ardy! Pare! Tao po! Kaloy, ang aga naman yatang maligaw dito nun. Ardy, gumising ka na dyan! Oh, sandali lang. Happy birthday! Happy birthday, Artie! Sam? Nandito ka rin? Oo, inaya kasi ako nito ni Kaloy eh. I-surprise ka daw namin kasi birthday mo. Ang aga niya naman pumunta. Sus, ibahin mo kami pre. Kami ang magluluto ng handa mo para sa'yo. Wow, talaga lang ha. By the way, gift ko nga pala. Aba, talagang nagkaroon ka pa talaga ng time bumili ng gift ha. Ikaw pa ba? Lakas mo kaya sa akin. Pero salamat ha. Ano na, tara na sa loob. Maumpisahan na yung pag-iihaw ng dapat ihawin. Tara. Kain na! Yay! Matitikman ko na rin yung luto ni Kaloy. Husgahan nga natin to. Masarap yan, ayaw mo naman maniwala eh. Ay nako Sam, ako na nagsasabi. Basta mga lutong bahay at pulutan, panalo sa cooking yung tropa ko na yan. Ay wait, may tumatawag yata. Sagutin ka lang ha. Go! Hello? Psst, huy. Ba't mo sinama dito yan? Sino, si Sam? Malamang, may iba ka pa bang kasama? Bakit ayaw mong nandito siya? Hindi naman sa ganon. Sus, kinikilig ka rin eh. Aminin. Sira. Hayaan mo nang nandito siya. Tignan mo nga oh, sobrang thoughtful niya sa'yo. Binilan ka pa ng gift. Ang iniintindi ko lang naman, yung mga kapitbahay. Paano nang isipin nila? Huwag kang mag-alala. Ako naman yung kasama ni Sam na pumunta dito eh. Kaya hindi nila maiisip na may something kayo. Hi! I'm back! Sorry, yung kapatid ko kasi tumawag eh. Emergency ba? Hindi naman. May tinanong lang. Oh, game na! Kainin na! Game. Salamat ulit sa pagpunta niyo ha. Wala yon. Happy birthday ulit! Nako, nandyan na raw yung sundo ko. May sundo ka? Oo, nagbook ako ng motor eh. Walang iya ka, iiwan mo dito si Sam. Para makapag-usap naman kayo. Diba Sam? Hindi na rin naman ako magtatagal eh. Okay lang, kahit magtagal ka pa. Paano parang Ardy? Ikaw na bahala dito kay Sam ha. Una na ako. Salubungin ko na sa kanto yung rider. Sige, kanyang ka naman eh. Enjoy! Happy birthday ulit! Ay, si Kaloy talaga kahit kailan. Ako din magbubok na rin ng kotse. Hindi, wag. Hatid na kita.
Wag na! Ikaw naman, birthday na birthday mo eh. Dapat i-enjoy mo yung araw na to bilang me time mo, 'di ba? Kaya kaya ka na sarili ko, wag kang mag-alala. Nga pala, kung wala kang gagawin bukas, pwede ka bang ma-invite sa amin? Sa inyo? Oo, sana. May tinatry kasi akong recipe. Gusto ko sanang matikman mo tapos bigyan mo ako ng feedback. Pero don't worry, nandun naman yung pamangkin ko bukas so hindi lang tayong dalawa yung tao. Alam ko kasi malaking concern yun sa'yo eh. Pero kung hindi ka pwede or naiilang ka, okay lang ha, wala namang pilitan. No, it's fine. Sige, pupunta ako. Promise? Yes. Sige, asahan ko yan ha. Kahit mga after lunch ka na pumunta para ready na yung food. Okay. Sam? Hindi ka ba naiilang sa ganito? Paano ganito? Alam naman natin na nirereto ka sa akin ni Kaloy, di ba? I mean, okay lang sa'yo na may asawa yung nireto sa'yo? Oo naman. I mean, hiwalay naman na kayo ng asawa mo, di ba? At saka maayos naman yung paghihiwalay yung dalawa. Actually, may hindi ako sinasabi sa'yo. Alin? Yung naging issue nyo mag-asawa? Sinabi na sa akin ni Kaloy. And huwag kang mag-alala, walang kaso sa akin yun. Nakikita ko naman na mabuti kang tao. Tsaka, hello, getting to know each other pa lang naman tayo. No pressure muna, okay? Basta sa ngayon, enjoy lang muna natin yung process. Mas kilalanin muna natin yung isa't isa. Dahil nga sa pagiging matigas ko, unti-unti rin akong sinukuan ng asawa kong si Madel. Sa palagay ko, tama lang yun. Hindi na rin naman ako karapat-dapat sa pagmamahal niya. At ayoko na uling magkasala pa kay Madel. Nagkaroon na rin kasi ako ng mindset na kung nagawa ko yon ng isang beses, ay hindi malabong magawa ko yun ulit. At ang tanging paraan lang para hindi na yun maulit ay ang wag nang makipagbalikan pa sa asawa ko. Kinalimutan ko na ang pag-asang makakahanap ulit ako ng taong magmamahal muli sa akin. Hanggang sa dumating nga si Sam. Ipinakilala si Sam sa akin ng tropa kong si Kaloy. Nagsimula sa normal na pagpapakilala lang hanggang sa unti-unti na kaming naging mas malapit nga sa isa't isa ni Sam. Mabait na tao si Sam. Hindi niya ako hinusgahan base sa dati kong pagkakamali. Ako lang talaga yung ayaw nang pumasok pa sa relationship ulit. Kaya kahit na gaano pa kami kakompatible ni Sam, pinilit kong kalimutan kung ano man ang meron kami. Akala ko may iwasan ko ang isang kagaya niya. Akala ko magagawa kong tuluyang kalimutan ang magmahal at mamuhay na lamang na mag-isa. Akala ko, Sam is just another woman na dumating sa buhay ko at aalis din naman eventually. But it turned out, akala ko lang pala ang lahat ng yon. Sam, Ooh, there you are. sorry na late. Dami pa kasing tinapos sa office eh. No worries. Kaya lang umorder na ako ha. I hope it's okay. Oo naman, walang problema. Don't worry, may kihati naman ako sa bill. No need. Ako yung lalaki kaya dapat ako na yung bahala sa gastos. No, I insist. Palagi nang ikaw ang taya eh, kaya hayaan mo ako makihati naman ako paminsan-minsan. At isa pa, ako naman yung nag-aya eh. Okay. Nga pala, sabi mo may sasabihin ka? Yes, pero mamaya na lang after natin kumain. Sige. Order ka muna, baka may gusto ka pa. Okay. Nandito na tayo sa inyo. Thank you ha sa paghatid and for the date. Wala nga naman. Salamat din for spending time with me Kaso Kaso natapos na yung date natin, hindi mo pa rin nasasabi kung ano yung gusto mong sabihin.
Um, So, ano nga yung gusto mong sabihin? actually, tatanungin, hindi sasabihin. Okay. Ano ba yun? Hindi ko alam kung paano ko tatanungin sa'yo eh. O sige, tutulungan kita. Is it a what, when, why, or how? Not sure eh. I think it's a what? Okay, then go ahead. Ano yung what question mo? Ano ba tayo, RD? I mean, ano yung plano mo sa atin? We've been dating for more than a year now. It's clear naman na gusto kita. Oo, never ko pang sinabi sa'yo ng diretsyo yun, pero eto na yun. I'm telling you now. Gusto kita. Sam, Now, gusto ko lang malaman kung may plano ka pa ba sa ating dalawa. Or kung nag-aaksaya lang tayo ng time, baka naman pampalipas oras mo lang ako. no, syempre hindi. Mukha ba akong ganong klaseng lalaki? Then what? Sam, alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? Sa papel, kasal pa rin ako. May asawa pa rin ako. Pero hiwalay na kayo. Yes, pero Pero mahal mo pa? Ganun ba yon? no, hindi. Hindi ko na siya mahal. Actually, napalitan na siya. Ikaw na yung gusto ko ngayon, Sam. Okay. Pero sa ngayon kasi, hindi ko alam kung dapat na ba akong pumasok sa isang relationship eh. So you mean, gusto mo lang ako pero hindi ka sure sa akin? Sure ako sa'yo. Hindi lang ako sure sa ating dalawa. Oh, come on, RD. Ang sabihin mo, hindi ka sure sa sarili mo. Siguro nga. Baka gano'n na nga. Bakit? Ano pa bang kailangan mo para maging sure ka na ha? Eto na nga oh. Sure na nga ako sa'yo eh. Sure na ako sa ating dalawa. Ikaw na lang yung hindi. May kulang pa ba? Ewan. Sige, ganito na lang. Mag-isip-isip ka muna. Hindi kita guguluhin. Hindi kita kukontakin. Saka mo na lang ako kausapin kapag sure ka na. But please, don't ever reach out to me kung babalik lang din tayo sa ganito. Wag na wag kang magpaparamdam ulit sa akin nang hindi ka pa sigurado. Mukhang napagod ang anak ko kakalaro ah. Himbing ng tulog. Nako, napaka-aktibo kasi ng batang yan. Maya-maya, tumatakbo. Okay na rin yun, Nay. At least, alam natin masigla siya. Tama ka naman dyan. Alam mo, kanina ko pa napapansin na parang ang lalim ng iniisip mo. Po, nahalata niyo rin pala. Kahit sino naman mahahalata eh. Alam mo, may bago ng boyfriend si Madel. Po, Ang sabi ko, may bago nang nagmamahal sa kanya ngayon. talaga po? Kaya ikaw, maghanap ka na rin ng magmamahal sa'yo. Deserve niyo pareho ang sumaya. Kaya lang, Nay, si RV po. Maiintindihan niya naman yan balang araw. At saka, huwag ka mag-alala. Di naman siya binibrainwash ni Madel. Subukan niya lang kung di makakatikim siya sa akin. Kahit anak ko siya, hindi ko siya kukonsintihin kapag may ginawa siyang mali. Salamat po. At yung dahilan ng paghihiwalay niyo, alam kong hindi lang ikaw ang may mali. May mali din naman ang anak ko. Pero alam niya na yun at nagsisi na siya. Ang mahalaga, napag-usapan niya na ng maayos. Sobrang minahal ko po si Madel. Minahal. Ibig sabihin, tapos na. At kapag tapos na ang isang bagay, hindi na dapat binabalikan pa. Nay, Alam namin ni Madel na may bago ka na, RD. Babae kami. Nararamdaman namin yan. Pero alam din namin na mabuti kang tao.
at inaalala mo yung iniisip at sasabihin ng iba. Ako na magsasabi sa'yo, hindi yun mahalaga. Ang mahalaga, masaya ka. Okay lang po sa inyo? Oo naman, mas gusto kong makita na nakakausad kayo sa kanya-kanya niyong buhay kesa naman mapako kayo sa isa't isa. Ang pakiusap ko lang, wag na wag niyong pabayaan ang apo ko, ha? Opo, makakaasa po kayo. Oh, ano pang inaantay mo? Kausapin mo na yung Sam. Alam niyo po, Sabi ko naman sa'yo mga babae kami. Likas sa amin ng pagiging chismosa, kaya alam namin yan. Huwag mong alalahanin si Madel. Masaya na yun sa iba, kaya dapat maging masaya ka din, ha? salamat po. Salamat talaga, Nay. Walang anuman. Alis na po ako saglit, ha? Oh, sige na. Mag-iingat ka. Opo. Hello? RD? Di ba sabi ko wag mo muna akong kontakin kung hindi ka pa sigurado? Sam, pwede ba tayo magkita? Hindi ko alam kung anong meron kay Sam at nakumbinsi niya akong bigyan ng pagkakataon ang sarili ko na muling magmahal. Akala ko talaga dati ay ayoko na. Yun pala, naghahanap lang ako ng tamang panahon, ng tamang pagkakataon para tuluyang mapatawad ang sarili ko. At nanghihintay lang din ako ng taong magpaparealize sa akin na sa kabila ng mga naging pagkakamali ko, ay karapat-dapat pa rin akong makatanggap ng buong-buong pagmamahal. Minsan kasi masyado tayong willing na mag-take ng punishment, when in fact, sapat na yung magsisi ka at humingi ng tawad na sincere at maging seryoso sa pangakong hindi mo na uulitin pa ang pagkakamaling nagawa mo.